Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating program, Salita ng Buhay. At sa bumubuo ng itong programa na ito, mga kapastoran, at in behalf of all the pastors na naglilingkod every day sa Salita ng Buhay, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa iba pang mga lugar sa ibang country na sila po ay kumukonekta sa ating programa. At itong iyong likod, Pastor Ramon Rosauro sa Centralite Bible Baptist Church dito po sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo. So sa ating pag-aaral, ang ating talata ay makikita po sa Luke chapter 1, verse 48 and 52. And then mag-jump po tayo sa John chapter, Luke chapter 2, verse 19, and also John chapter 2, verse 3 and 5. Tungkol po sa kay Mary yung ating pag-aaralan na may makuha tayo ng mga katangian na sa katayuan ni Mary, siya po ay binigyan ng tinatawag natin na sobra sa pag-expectar ng mga tao na si Mary po hindi ganon na siya ang focus ng pagsamba. At karamihan ay walang alam kung sino po si Mary. Pero kung tingnan po natin na iba po yung pag-intindi ng karamihan kung sino po si Maria sa Biblia. So ito po yung ating pag-aaral na dapat maintindihan po natin kung ano pa talaga ang personalidad ni Mary at ano po yung kanyang kontribusyon sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po natin na siya po ay mini-worship ng karamihan at kung tingnan mo yung salita ng Diyos ay kahit isang bersikulo ay hindi siya nag-suggest na siya po ay i-worship. At kung tingnan po natin yung mga talata, siya po ay kapag mayroon siyang message from Angel Gabriel o kung ano po yung sinabi ni Jesus, ay ang kanyang sinasabi palagi is she pondered in her heart. So talagang hindi siya ganun ka tinatawag natin na extrovert. Siya po ay quiet spirit woman. So yun po si Mary at siya po ay blessed among women because siya po ay ginamit ng Diyos na marami namang mga mas kilala sa Israel. Pero ang Panginoon ay kumuha siya ng isang babae na maging mother of Jesus at siya po ay hindi naman siya known sa kanilang lugar, especially from Nazareth. So is anything good thing or is any good thing in Nazareth? So parang hindi popular yung Nazareth at walang prophets, walang mga kings at hindi famous yung Nazareth. Pero kung tingnan po natin na ang Diyos ay kumukuha sa mga low estate na mga katayuan sa buhay. Kasi yun po ang idea ng Panginoon na ang tao ay hindi po mayabang, kundi yung makita yung kapangyarihan ng ating Panginoon na ang Diyos lang ang purihin sa buhay po ng bawat isa. At ito po, ang ating mensahe ay ang pamagat po ay Mary, God example of a godly woman. So wala ka ng ibang makikita po natin na si Mary ay godly woman siya, no?
So una, mayroon po tayong babasahin dito sa Luke chapter 1, verse 48. Ito po yung sabi ni Mary, "For he hath regarded the low estate." So, she acknowledged na yung kanyang lugar na Nazareth ay low estate at ang kanyang status ay handmaiden, no? Ito po ay considered as a servant. No? For behold, from henceforth all generation shall call me blessed. So, nung siya po ay sinabihan ni Angel Gabriel na maging gamitin ng Diyos, ay siya po ay na-surprise. Because hindi naman siya in-expect ng karamihan at hindi niya rin na-expect na siya po ay gagamitin ng Diyos to be the mother of Jesus. Mayroon problema kasi si Mary is a virgin. So paano niya maprotektahan yung sarili niya kapag kilalang kilala siya na siya po ay marangal na babae tapos buntis at nung sa panahon nila kapag ang babae ay hindi pa nag-asawa at saka nabuntis, siya po ay in danger na magkaroon ng punishment of stone to death. Because yun po ang law of Moses. So, nung siya po ay sinabihan ng angel, dito po sa verse 26, no? Luke chapter 1 verse 26, "And the sixth month, and the angel Gabriel was sent from God unto the city of Galilee, to a virgin," or named Nazareth, "to a virgin espoused to Joseph." The name was Joseph, in the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came unto her and said, "Hail, thou art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women." And when she saw him, nakita yung anghel, she was troubled at his saying, and cast her mind in what manner of salutation this should be. So siya po ay na-surprise kasi hindi niya expect na siya po ay gagamitin ng Diyos at ang Old Testament prophecy na siya pala ay yung virgin na tinutukoy na from Nazareth. At wala ka idea si Mary na siya po ay gagamitan ng Diyos na siya ang fulfillment ng Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 6 verse 9. At wala siyang idea na yung mga prophecy, mga verses na yan ay siya yung mag-fulfill ng prophecy about the birth of Jesus Christ. So nagulat si Mary, no? And the angel said unto her, "Fear not." No, mayroon siyang takot, no? "Mary, for thou hast found favor with God." "And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and his kingdom shall be no end." So then said Mary unto the angel, "How shall this be, seeing I know not a man?" So hindi naman pwede na mabuntis na walang lalaki, no? Pero ang problem ay kapag si Mary ay nabuntis na walang lalaki, so she will be punished by stone to death. Pero ang sabi ng anghel, the angel answered and said unto her, "The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God." Yung Holy Spirit, siya yung may kapangyarihan na ma-form yung baby sa womb ni Mary. And ito po ay tinatawag natin na
miracle, no? Yun po ang prophecy na dapat si Jesus ay ipanganak sa isang berhen. So makikita po natin dito na kahit virgin si Mary, pwede pa rin gagamitin ng Panginoon para ma-fulfill yung tinatawag na virgin birth, no? Kasi kapag si Mary ay hindi po virgin, ay magkaroon po ng tinatawag natin na yung hindi po maging consistent ang Biblia. Si Jesus, he was conceived without sin. But si Mary, hindi po siya matatawag natin na pinanganak na walang kasalanan. Siya po ay vessel lang ng Panginoon. So makikita po natin dito ang karakter ni Mary. So God found Mary was a humble woman. So he was humble because ang sabi niya, for he hath regarded the low estate of his handmaiden. So it's indicate na si Mary ay she acknowledged, no, na wala siyang platform at hindi siya kilala, no. She was unknown at poor at she is young. Hindi natin alam kung ilan po ang age ni Mary. And she was from Nazareth. At alam naman natin ng Nazareth ay hindi naman siya kilala na isang city, no? A town. Because nung una, kapag ikaw po ay nasa Nazareth, ay consider na nilockdown po ng mga tao ang lugar na Nazareth. It was a small, insignificant, yun po ang village of Nazareth. At yung mga tao doon, according to Bible scholars, mga 200 to 400 people on that town. So talagang they are in the masasabi natin na obscure na lugar, no? Ang masasabi natin depressed barangay ay makikita po natin dito sa Pilipinas yung sa Masbate. Yung pinaka depressed at pinaka line of poverty doon po sa Masbate. So yun po ang Nazareth, no? Makikita natin na Mary is not famous, especially from Nazareth. Walang propita, walang kings, or wala siyang kahit sa Old Testament hindi po na-mention yung Nazareth, no? It was even makikita natin na hindi po kilala, hindi yung lugar. At doon po galing si Mary. Pero Mary was a humble woman. Kung tingnan po natin na si Mary ay hindi na-expect na siya po ay maging mother of Jesus. So kapag ikaw po ay nasa lugar dito sa Pilipinas na hindi naman ganun kilala, so parang ni-lockdown, no? So pero sa harapan ng Diyos ay gagamitin ng Diyos yung ang simple na tao, no? God choose an ordinary people just like you and me, especially yung humble. Nakita ng Panginoon na si Mary, she was a humble woman. So yun po si Maria. In order na gagamitin po tayo ng Panginoon, so dapat we need to realize na wala tayong magawa. It is only by the grace of God na tayo po sa ating gawain nagpapatuloy kahit hindi ka kilala, kahit hindi ganun kalaki yung church mo. Importante na ikaw po ay humble, ay gumagawa ng gawain ng Panginoon, no? Siyempre ang ating motibo ay to glorify God, to serve God, and to worship God.
So, God resisted the proud and giveth grace to the humble. Ah? So, ang Panginoon ay ginagamit niya yung mga simpleng tao. Just like David, he was a shepherd, the youngest shepherd. Si Gideon was from the weakest clan. Ah? Even Jesus, no? He was from Nazareth. At yan po ay hindi naniniwala si Herod na mayroong hari sa Nazareth. Ganun po. But God is not thinking about our status. Ang tinitingnan ng Panginoon na tayo po ay humble. Amen? So, Mary, she is pointing the name of Jesus to the people. No? Kung tingnan po natin na nung si Jesus ay umattend sa wedding of Cana, ay sabi ni Mary, kung ano po ang gusto ng ng anak ko ay gawin nyo. So siya ang anak niya ang may kapangyarihan, hindi po si Mary. So yun po ang katangian ni Mary, no? She was a humble woman. So pangalawa, Mary, God's example of godly woman. Pero ngayon si Mary ay bini-venerate, bini-worship. Siya po ay sabi nila Queen of Heaven, mediatrix. Pero ang sabi ng Bible, Mary was acknowledged the Lord Jesus Christ as her Savior. Grabe yung pag-exalt kay Mary, pero sa Biblia hindi po ganun ang pagkasabi ng Biblia. Even Mary acknowledged Jesus Christ as her Savior. According to Luke chapter 1 verse 46 and 47, and Mary said, "My soul hath magnified the Lord, in God my Savior." So nakita po natin yung example niya, no, na siya po ay godly woman. She is not God in a way, no? At saka hindi po si Mary Mother of God. Ang Diyos po ay walang nanay. Ang Diyos po ay walang lola. Si Mary po ay instrument lang ng Panginoon, a vessel, no? Para matupad yung prophecy. So hindi lang siya may character na may humility, at yung pangalawa, her conviction, no? Her conviction, the word, no? Mary was just humble, and she was full of word in her heart. Ang salita ng Diyos, no? Nung di pa pumunta yung angel sa kanya, na sasabihin na siya po ay gagamitin ng Diyos, mayroon na siyang mga scripture na sa kanyang puso at sa kanyang kaisipan, no? Mary is a Bible reader. Hindi lang siya Bible reader, at kinukote niya yung mga talata sa Biblia, especially nung siya po ay sinabihan ng angel. So si Mary ay doon po ang tinatawag na Magnicat, no? Kung paano niya acknowledge ng Panginoon. At marami siya mga na-quote na mga verses, no? Ang sabi ng Bible, no? Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against God. So nung una, marami pa tayong mga memory verse contest, pero ngayon, yung mga kabataan ngayon ay hindi na memory verse ang minimorize nila, no? Yung mga players sa NBA, yung mga celebrities, at saka mga vlogger. So, i-encourage po natin yung mga kabataan ngayon to memorize scriptures. Like Mary. Mary was a Bible girl from Nazareth. She knew the Bible. She pondered the Word of God in her heart. Yun po si Mary. She meditate the Word of God day and night. At ang kanyang conviction na kahit hindi siya popular,
kahit siya po ay danger sa punishment na kapag nalaman ng mga tao na buntis siya, but her conviction is to follow the Lord. Sometimes tayo po na manampalataya, mabilis po tayo na mag-compromise at wala tayong conviction. So dapat namang Kristiyano mayroong conviction, kahit hindi tayo popular, kahit nag-pray po tayo sa public, because of our conviction, because of our love to God. So hindi natin pinapansin, patuloy lang na manalangin, at yun po ay conviction. Kapag ikaw po ay na-tempt or yayain na mag-inom ng alak or anong mga bisyo, you can stand because you have conviction that your body is a temple of God. Ang katawan po natin ay para sa gawain ng Diyos, para sa Panginoon. Kapag ikaw yung pastor na ikaw po ay offeran ng mga pera or magpasok sa mga transaction na hindi po tama, so dapat we need to have a conviction. Kapag bilhin yung conviction mo, so yun na ang katapusan ng ministry mo, na pwede ka pala mag-compromise at pwede mo gamitin yung ministry para sa personal na mga motibo, para sa pera. But remember, we're serving the Lord not of money, but because we love the Lord, we want to serve the Lord sa ating buhay. So, ganun po si Mary, no? She had a conviction sa kanyang puso, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos is prinsipyo ni Mary na kahit anong sasabihin ng tao, she needs to accept her responsibility. She needs to stand and obey the angel, to obey God sa kanyang buhay. Okay? So, Mary, God's example of godly woman. Number 1, her character, humility. Her conviction, the word, yung salita ng Diyos. And panghuli, her compassion, service. Si Mary po ay nung si Jesus ay naimbita sa wedding of Cana, she noticed that there is no wine anymore. At nakita po natin na si Mary nag-initiate. Nakita niya na ma-embarrass yung couple. And she find a way na masolusyonan yung problema. Yun po si Mary. At sabi niya sa Panginoon, sa kanyang anak, na kung ano ang gusto ng anak ko, sundin nyo. So, dito natin makita na si Mary po ay willing to serve, na isang may initiative, no? Na kahit hindi siya sinasabihan, pero nakita yung need. Ganun po si Mary. At nung si Elizabeth ay buntis, si Mary po ay nagstay sa kanya for 3 months para tulungan si Elizabeth. Alam naman natin si Elizabeth ay buntis din, and I believe nung pinanganak si John the Baptist, nandoon si Mary ay tumulong din kung paano niya ipanganak, no? Yung si John the Baptist. Could you imagine, no? Yung virgin ay mabuntis, yung barren ay magkaroon ng anak. Dual miracle, no? So, for with God, nothing is impossible. You see? So, makita natin dito na si Mary, she served the Lord, no? And she pointing people to the Lord Jesus Christ. She cared about the need, na hindi mapahiya yung mga tao. Yun po si Mary. Yung kanyang service ay dapat maraming Mary sa ating church na willing mag-stand sa kanyang conviction, na hindi po for sale, hindi po mag-compromise, at dapat kung anong ma-achieve mo sa buhay,
humble ka pa rin sa ating paglilingkod. At yung service po natin, tandaan natin na ang reward natin sa Panginoon ay through our work, through our service. At hindi yan makalimutan ng Diyos. Our reward, our work will be rewarded. So yun po ang ating mensahe. Sana may natutunan kayo tungkol po kay Mary. Mary, God's example of godly woman. Her character, siya po ay humble. Her conviction, mayroon siyang word of honor. At yung salita ng Diyos, yun po ang kanyang prinsipyo sa buhay. Her compassion, service. She is willing to serve Elizabeth. She is willing to serve the wedding at Cana. Hanggang sa cross, si Mary ay nandoon din. Willing to sympathize sa kanyang anak. At sa Acts chapter 1 verse 14, she continued to be faithful sa kanilang church to attend the prayer meeting. So maraming mga kababayanan ngayon na katulad din kay Mary, at maraming mga kababayanan din na hindi nila masunod ang buhay ni Mary. And by the way, Mary is not a God. Mary is a chosen vessel ng Panginoon, at yun po ang Mary in the Bible. Sana may natutunan po kayo. Ito yung lingkod, Pastor Ramon Rosauro ng Central Light Bible Baptist Church. Good morning and God bless.